So, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Lucien Jantanor, and together with my kung tapat diri, Miss. I am Mary Jane Bayer. And today we're going to discuss about sa iyang opinions when it comes to intercultural communications and its barriers. Now, I know ti Mary Jane nga aware na kaabot sa intercultural communication, right? Yes. So, in today's kanang podcast, no? We're going to tackle about the 3 questions na related about sa intercultural communication. And of course, since interview man is, so any answers of yours will be accepted. So walay pandari nang walay kanang sakto or sayop, basta kay you can just express your idea very well. So, ready na ka? Ready na. Alright, so the first question is, why is intercultural communication essential in today's globalized world? No? So, kung sa pa is, ano kung importante ang intercultural communication sa karon nga panahon na like, intercultural communication, it is a communication that occurs between a person nga naay kaugalinga culture ug sa usang pagkatawo nga naay iyang kaugalinga culture. So, bali, naslay na ilang nga culture, but still they communicate to each other. So, ano importante man siya nga kailangan kabalo ta, no? Ani nga intercultural communication. Para lang ito. For me, intercultural communication is very important since, di ba, we live now in a world where we meet people in different countries, right? People that have mga different backgrounds and different cultures. So, di ba, dapat we should treat them or we should be open-minded ba naay lain-lain nga culture o different background para to avoid misunderstanding na kay sila di ay kay ano tayo ng culture. So wala kay bawa ba kaya itong culture kay anay lapon na kay. So dapat open ta about intercultural communication. So pamagon ng okay, ang problema magud sa mga tao is they think of their culture is superior to others. Yes. Kung kay superior, they think that they're superior to others, so may tabo na noon, is lang mo adjust. So gusto nila ang uban, mo-adjust para nila, which is very wrong. If you want to communicate with others, para lang ako, as what you have said, you have to adjust kay, paano ba yan? Para pala ka na, analogy ba nga? O sa kabutang, hindi mo ma-fit sa usa, then you have to adjust sa kanyang shape, diba? So, thank you so much, Dan. Now, how can you show cultural and gender sensitivity in your everyday communication? So, cultural and gender sensitivity meaning to say that you i-consider nimo ang the gender identity. Labi na karon that human gender is doesn't only contain sa male and female, like LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, blah 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 blah, plus dagan kayo. So, karon nga inana karon, how can you show cultural and gender sensitivity in your everyday communication? Para lang For me, as di ba sa 4th year kay ato naman mas mga lab school, right? So as a practice teacher or as a student teacher and also a youth advocate, so I can show gender sensitivity by being careful with my words and actions. Kay basing ba words and actions, for example, kaya ang atuwa ding action is sensitive for them, so dapat we should be mindful or think before we speak, think before we act. So, I think aware na katong paano katong sa issue ni June Bacalso, I think aware na katong sa June 2023 nga issue. Kay I think aware na ka na. Katong itong ni naisa ka waiter. Tapos, katong gitawag niyang sir, nagyang gipabaro. Yes. So that's one of the fun if we're not gender sensitive ka na. Clear tong route. Although, magkaingon po nga medyo, dili ko nga uneducated, but siguro di lang kasi siya aware siguro sa pag-address sa different gender. Pwede sa CTO, I think, accepted naman, pero di lang yung mga pwede ang processing. Okay, I think sa CTO, we are already free to express kung saka, like, ratong pag-opening sa klase, na universal ng LGBT. Kaya ang mga LGBT, mga members kami, talented ba sila? Skillful pa sa kumpara sa mga cisgender. We should give people equally ba? Like, wala
may taas, may bubo. Oh, and it starts on the way you communicate with them. Para lang yun. And I do hope na agree ka na. Then lastly, can you describe a situation when misunderstanding due to cultural or non-verbal differences, then how could it have been avoided? So, kumaga, dapat yung mga situation nga nakita ni mo nga kundi ang cultural or di ba non-verbal kasi non-verbal kami itong mga sign lang kanang ko ang problema ko sa non-verbal communication, it could be misinterpreted. Depende sa kanang culture sa katawang katabi nimo. So like how could it be kanang been avoided para lang nimo? Formula kani very petty ni siya na experience sa way back when I was in grade 7. Na ako yung classmate nga ako ba kay ako kay tabian kay gud ko like unsa ang iyang ibutan ako kay mako na ako pagka niya magkatuwa tayo kay student grade 7 so like nag-discover pa sa world ba so ako tabian kay ko ako matay ay kani siya kay like nagtabi ko niya batas ang iyang emotion kay very serious kay siya Jude they ko nga ano yung emotion niya kataon na like very bad siya kay kanang she seemed like kanang more upset or uninterested sa ako ako nga kaya ko rin siya i-ignore kaya nga siya kuan sa ako ba for later on din kinakaibaw ko nga ang iyahan din the way na mag-communicate sa other people is seryoso din siya like dili siya musyog emotion ba towards sa iyang katabi and ako as a tabian kaayo misinterpret yun mo kay wala I'm interested siya or siya naman sa ako so ako no like diba people we normally judge man like wala dili nato matugan nga mag-judge ta automatically right so ako sa gi-judge diretso I jump sa conclusion without thinking kung sa gid ang iyang culture or background and later on na-discover na ko siya so ma-avoid niya ito siya if open ko sa kung sa ang culture or like ako siyang tingnan niya ano inana ka mo react so for me lang na-learn dito na ko nga before din ikaw mo judge of people dapat makaibaw na ka sa iyang story iba si ay lahi for me mo lahi pag ilahan like lahi ilham the way na communicate sa other people so inana siya kay baski ako kanina I've been experienced po nga misinterpret like ganito the way ko mo lecture na yun ako na ever since I mean I don't know if pagkabata na ako di ko aware sa kakalingan to I don't know if pagkabata na ako nakapanagid ko na like inananagid ko but magkabantay ko nga ako bitong the way ko mo kuan is somehow ma-irritate ang mga tao so nagkaas ko sa video like, gano'n di ko ingon nga makakita din friends kumpara sa upan. Dahil ito, kung misinterpret nila ako ang gestures, sabi na ako ang noun. Like, muna ko itong Russian stare nga, very, like, ingon dyan ka ba nga, binuangan ni Munib. Like, makuhaan ka, makapuso ka. Binuangan ni Munib. Asa ka na po dito. So, ano namin ito na, it's better lang yun, sakto din gingon, it's better lang yun nga, to be open-minded. Open-minded, naging ka, like, if you want to communicate, then you have to adjust kay kung inanam kay titutuan, itutok lang siya, meaning to say nga di siya interested sa imong fan, nga ikaw di siya interested mo, but if interested ka niya, then you have to adjust kay ikaw ba isod sa mo, no? Kay again, siya mo yung pa-adjust on, wala ba ko kilasa? Yun na, bitaw na, may ba mga tangent, like, hinana dahil sa kuhan ba nga ma-misinterpret na ako po nagsasoy ko nga bossing ko kanon kay the way ko muwagaw, the way ko mo like ako mga gestures, mga grabe ko kay ka-authoritative but di pwede, hinana ma-misinterpret hinana nagid ko, the way ko mukuhan kay sa pag-unsa di ko like sino ko mag-isis nabuang inorganic so again, no, so we have to be lang yun siguro ng open-minded lang kita kay if kung hindi ito open-minded o hindi lang kita mo adjust, how can we communicate to other people na like imagine na lang if kitang tanang kasay tag-ihi, kumaga, analogy sa mga Bisaya kasay o ihi, kasay o pride so I guess muna to no, so again thank you so much
Team Mary Jane for this wonderful opportunity nga yatag mo sa kuha for me to ask these 3 questions. And thank you so much imong comprehensive to nga tabag no. Katong sa grabe mo kuan dito gikan dito sa imong experience sa teacher. Like kato sa karon nga mga kuan nga ni practice teaching nga maka-experience ka po kayo na like ma-misinterpret ni mga sa kabata. Oo, naadyo na one time sa school, nagtuwa ko ka, kanang nga bata ka, hilot ka na, meron siya, strict taon na siya, but later on, kay, pag first na ko nga-meet nila is, wala iyang, stare siya ba, wala siya, eventually kay, if maka-vibe mo siya, okay, dahil siya, like, ang imo ng first impression niya sa kanang nga person, so dapat dahil ka mag-judge automatically sa tao. Maujud ko, tawag karon ang mga basic science, nagbahay sa nila ko. Ala! Ala, puro nila, bossy ko no, ala, ila-ila ka ko eh. Ila-ila din, puro nagbahay na po. So again, and thank you so much for this wonderful opportunity, and I hope na kung sa mga endeavors pohon or karon makaha, I do hope nga ang intercultural communication makatabang po sa mga. Yes. Again, assorted ang tao, lahi-lahig dyan. So, thank you so much, God bless.